Chapter 1421. Ang vortex ay patuloy na lumalaki, na para bang nais nitong lumunin ang buong mundo. Sila Ezra, Dani, at Azriel ay natulala sa takot, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi nila kailanman naisip na ang banal na kakayahan ni Sebastian ay maaaring maging napakatakot. Sinubukan nilang umatras, ngunit ang napakalakas na puwersa ng paghila ng vortex ay nagpagawa sa bawat hakbang na tila isang imposibleng laban. Sa sandaling iyon, si Sebastian ay tumayo sa harap ng halimaw na vortex na parang isang di mapipigilang pangkalahatan. Ang kanyang figure ay napakataas at di mapipigilan. Ang kanyang titig ay malamig at hindi matitinag habang pinanood niya ang tatlo, na para bang ipinapahayag na ang kanilang mga kapalaran ay nakatakdang matsil. Ang mismong larangan ng digmaan, na nilamon ng reversal of the elements ni Sebastian, ay nahulog sa hindi pa kailanman nakitang kaguluhan at panganib. Ang mga manunood ay labis na nagulat sa tanawin na nagaganap sa kanilang harapan. Nakatayo si Roland na parang na-stun, at ang kanyang mukha ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang katawan ni Ignatius ay bahagyang nanginginig. Sa mga sandaling iyon, puno ng pagkamangha at nag-aalab na galit ang kanyang mga mata. Bahagyang pinisil ni Brody ang kanyang mga labi habang ang kanyang mukha ay maputla at kulay abo, habang ang ekspresyon ni Kelly ay nawalan ng kulay. Siya rin ay nagulat at naiinggit ng sabay. Ang iba ay pareho ring naguluhan, hindi makapagsalita habang nakatitig sa nakasisindak na pagpapakita ng kapangyarihan ni Sebastian. Ang labanan ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan, na tanging ang walang tigil na ugong ng vortex lamang ang Samira, isang nakakatakot na pahayag ng nakasisindak na lakas at hindi matitinag na kapangyarihan ni Sebastian. Ang lakas nila ay sadyang nakakatakot. Lahat tayo'y mga henyo lang para makapasa sa sovereign trial, pero kung ikukumpara sa mga iilang iyon, tayo'y halos walang halaga. Talagang tama ka. Lalo na si Sebastian, sino ba ang nakarinig sa kanya bago ito? Pero ang lakas niya ay nakakatakot. Kahit na ang Holy Son mula sa Lacuna Sacred Ground at ang parehong Holy Son at Holy Maiden mula sa Gaudium Sacred Ground ay nagkaisa, hindi pa rin nila siya natalo. Hindi ka panipaniwala. Samantala, sa labas ng mga pagsubok na lugar, ang mga makapangyarihang pangkat sa buong lupain ay nakatuon ang kanilang mga mata sa leaderboard ng Sovereign Trial na nakadisplay sa hangin. Sa malaking plaza ng Violette Sacred Ground, hindi naiwan ang Holy Lord ng Violette Sacred Ground at isang grupo ng mga matatanda sa pagbabantay ng mabuti. Kamakailan, si Porter ay nagpakita ng napakagandang pagganap, na ang kanyang mga puntos ay lumampas sa 3 milyon at nakakuha ng ika-32 pwesto. Hindi naman nalalayo si Anastasia, malapit na rin ang kanyang mga puntos sa 3 milyon, na naglagay sa kanya sa ika-39 na pwesto. Bukod pa rito, ilang pribadong mag-aaral din ang nagpakita ng kapuri-pering resulta, na ang kanilang mga marka ay malapit na sa 1 milyong puntos. Bilang karagdagan, si Adam ay nakapag-ipon ng humigit kumulang 780,000 puntos, na nagbigay sa kanya ng ika-78 na pwesto. Ang pagkakaroon ng tatlong individual na pumasok sa top 100 ay isang hindi pa nagagawang tagumpay sa kasaysayan ng mga nakaraang pagsubok. Mayroon ding hindi inaasahang kasiyahan. Walang mataas na pag-asa para kay Sebastian, ngunit ang kanyang mga puntos ay malapit nang umabot sa 700,000, na naglagay sa kanya sa ranggo 127. Nalampasan niya ang lahat maliban kay Adam sa 4 pang pribadong alagad. Ang ngiti sa mukha ni Orion ay hindi na maaaring maging mas maliwanag pa. Hindi pa siya kailanman naging ganito kasaya noon. Sa mahabang panahon, ang Eclipse Peak ay nasa pinakailalim ng 180 taluktok. Sa ilalim ng 10 disipulo, hindi pa sila kailanman nagpadala ng sinuman upang lumahok sa Sovereign Trial hanggang ngayon. Si Sebastian ang kauna-unahang disipulo, at ang kanyang pagganap ay labis na lumampas sa lahat ng inaasahan ni Orion. Orihinal, umaasa si Orion na makapasok si Sebastian sa top 3,000, ngunit hindi niya inasahan na magbibigay si Sebastian ng napakalaking sorpresa, halos makapasok sa top 100. Sa kabilang banda, galit na galit si Ryan. Hindi lang dahil malapit na siyang matalo sa pastahan, kundi dahil din sa inggit at selos.
Dahil sa galing na ipinakita ni Sebastian, nagpa siya si Orion na humingi ng ilang benepisyo para sa Eclipse Peak. Lumapit siya kay Rudyard at sinabi, "Ginoong Wallbank, sa kahangahangang pagganap ni Sebastian, maaari bang makakuha kami ng karagdagang benepisyo para sa Eclipse Peak?" Pagkarinig sa kahilingan ni Orion, hindi natuwa si Ryan. Sabi niya, "Ginoong Emerson, talagang kahanga-hanga ang pagganap ni Sebastian, ngunit dahil iyon sa kanyang sariling talento mula nang sumali siya sa Sacred Ground, hindi dahil sa anumang pagsasanay mula sa Eclipse Peak. Bukod pa rito, ang kanyang hinaharap na pag-unlad sa loob ng inyong tuktok ay tiyak na magiging mas mabagal kaysa sa iba. Ang ibang mga pribadong alagad ay tiyak na iiwanan siya, at gayunpaman, may lakas ka pa ring magtanong ng mga mapagkukunan." Tumanggo si Rudyard at sumagot, "May katuturan iyon. Ganoon nga, maliban na lang kung lumipat siya sa ibang pick o makapasok siya sa top 100. Chapter 1422. Ano? Sa top 100 napilat si Orion nang marinig ito. Hindi nakapanipaniwala na si Sebastian ay nasa kanyang kasalukuyang posisyon, at magiging imposibleng misyon para sa kanya na makapasok sa top 100. Kahit na higit lang sa 20 pwesto ang layo ni Sebastian mula sa top 100, hindi dapat maliitin ang agwat na ito. Mas mataas ang ranggo, mas malaki ang pagkakaiba ng puntos sa pagitan ng bawat ranggo. Dahil dito, mas mahirap umakyat sa susunod na ranggo. Halimbawa, si Mitchell ay pangalawa na ngayon na may score na higit sa 7 milyon. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Shiloh, na nasa unang pwesto at may higit sa 10 milyong puntos, may malaking pagkakaiba na halos 3 milyong puntos. Biglang kumislap ng maliwanag ang mga mata ni Pauline. Lumingon kay Rudyard, tinanong niya, "Holy Lord, paano kung makapasok si Sebastian sa top 100? Sa isang halakhak, sumagot si Rudyard. Kung mangyari iyon, makakatanggap ng mga mapagkukunan ang Eclipse Peak na naaayon sa mga nangungunang 10 tuktok. Uminit ang mga mata ni Orion nang marinig iyon. Matagal ng panahon nang huli silang nakatanggap ng anumang yaman mula sa banal na lupa. Bagaman nakatanggap sila noon, napakaliit na halaga lamang ito dahil kakaunti lang ang tao nila at nasa pinakailalim sila ng ranggo. Ngunit iba ang sitwasyon para sa 10 pinakamataas na tuktok. Para sa 10 pinakamataas na tuktok, ang isang pribadong alagad ay maaaring makatanggap ng 1 milyong espiritual na bato at 3 piraso ng ika-5 antas na mga pil bawat buwan. Ang mga elite na disipulo ay tumanggap ng 100,000 espiritual na bato at 3 piraso ng ika-4 na antas na mga table tas. Bukod dito, ang pinuno ng tuktok ay maaaring tumanggap ng kasing dami ng isang pribadong alagad. Ngunit ito ay sandali lamang. Isang segundo ang lumipas, kumupas ang mga mata ni Orion. Ang gantimpala ay nakakaakit, ngunit malinaw na imposibleng makamit ito. Sa kabaligtaran, may pag-asa si Pauline dahil alam niyang mas malakas si Sebastian kaysa kay Adam. Kung nakapasok si Adam sa top 100, may pagkakataon din si Sebastian. Siyempre, siya ay umaasa lamang at hindi naglakas loob na magdala ng labis na inaasahan upang hindi siya mabaygo. Samantala, patuloy pa rin ang labanan sa Ascendant Isle. Sa oras na unti-unting nawala ang nakakatakot na buhawi, pagod na sina Ezra at Danny. Nakahiga sila sa lupa, at napakahina ng kanilang lakas. Ang tingin sa mga mata ni Sebastian ay malamig habang itinaas niya ang kanyang mahabang espada at dahan-daang inalog ito. Isang malakas at matalim na enerhiya ng espada ang sumabog at tumagos sa katawan ni Ezra na parang kidlat. Pinalaki ni Ezra ang kanyang mga mata na puno ng hindi makapaniwalang damdamin, at samuka ng isang bangkos ng dugo. Matapos magpamaliya ang kanyang katawan ng ilang beses, hindi siya nagkulang na nahulog sa lupa. Pagkatapos, siya ay naging mga tuldok na ilaw at agad na nawala. Isang ekspresyon ng kawalang pag-asa ang lumitaw sa mukha ni Danny nang makita niyang gaano kadaling napatay si Ezra. Gayunpaman, ang kanyang mga instinktong pangkaligtasan ay nag-udyok sa kanya na makipaglaban sa huli. Pinilit niyang bumangon at sinubukang gamitin ang kanyang mahiwagang teknik sa huling pagkakataon, ngunit hindi iyon papayagan ni Sebastian. Sa isang alon ng kanyang braso, isang maliwanag na enerhiya ng espada na may kasamang puwersa ang kumislap.
Tumagos ito sa mahalagang bahagi ni Danny, at napatigil si Danny habang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naging liwanag bago naglaho. Ngayon, si Azriel na lang ang natira sa larangan ng digmaan. Ang kanyang mukha ay maputla, at hindi niya mapigilan ang kanyang panginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Akala niya na mamamatay na siya. Nanginginig, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan na darating sa kanya. Pero makalipas ang mahabang panahon, hindi nangyari ang pag-atake na kanyang inisip. Nalilito, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Sebastian na nakatingin sa kanya ng tahimik na walang balak siyang patayin. Pwede ka nang umalis. Hindi kita papatayin. Ang boses ni Sebastian ay kalmado at matatag, parang nagsasalita siya tungkol sa isang karaniwang bagay. Tumingin si Azriel sa kanya nang may pagkalito, hindi alam kung bakit niya siya pinalaya. Ang kanyang dibdib ay puno ng pasasalamat sa pag-iwas sa kamatayan, ngunit siya ay nalilito rin sa parehong oras. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong at simpleng nakatitig lamang kay Sebastian na parang wala sa sarili. Chapter 14:23. Ilang segundo ang lumipas, nagising si Azriel sa kanyang katinoan, nag-alala at humarap, at tumakas mula sa madugong labanan ng may pangangalay, puno pa rin ng pagkalito. Nag-ingay ang mga tao dahil hindi nila inaasahan na pakakawalan ni Sebastian si Azriel matapos talunin ang tatlo sa kanila gamit ang napakalakas na lakas. Kumunat ang noo ni Roland. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip habang sinisikap niyang maunawaan ang ugali ni Sebastian. Samantala, sinipa ni Ignatius ang kanyang paa sa galit, hindi matanggap ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ni Sebastian na kahit ang dalawang banal na anak na pinagsama sa isang banal na dalaga ay hindi siya matalo. Hindi pinansin ang lahat, kinolekta ni Sebastian ang lakas ng kaluluwa na iniwan ni Ezra at Danny. Tulad ng inaasahan sa mga banal na anak, napakalaki ng mga kapangyarihang kaluluwa na iniwan nila. Kung pinino ni Sebastian ang lahat ng iyon, sapat na ito upang itaas ang kanyang panloob na antas ng kaluluwa sa isa pang mini antas na mas mataas. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tablet. Ang kanyang score ay mabilis na tumataas. Sa isang kisap mata, lumampas siya sa threshold na 1,000,000, at patuloy itong mabilis na tumaas. Hindi nagtagal, nalampasan nito ang 2,000,000 limitasyon, ngunit hindi doon tumigil. Sa huli, huminto ito sa higit sa 3,267,500 puntos, at ang kanyang ranggo ay tumaas mula 127 hanggang 26. Sa Vial et Piazza, para bang lahat ay natigilan habang nakatingin sa kawalang malay sa pagtalon ng ranggo ni Sebastian sa ika-26 na pwesto. Pati ang hangin ay tila huminto. Nakasabit ang panga ni Rudyard, at hindi niya maipikit ang kanyang bibig ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala, at inabot siya ng ilang sandali bago siya nakabawi sa kanyang sarili. Talagang lampas na ito sa inaasahan. Akala ko ang limit niya ay 127, pero napakalakas niya. Bulong niya sa sarili. Ang ibang mga nakatatanda ay puno ng sorpresa, at isa sa kanila ay nag-stutter, ay imposible ito. Walang sino man ang nakarating sa top 30 ng ganon kabilis, lalo na't nagsimula siya mula sa napakababa. Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga mukha ay patuloy na nagpapakita ng pagkalito. Ang katawan ni Orion ay nanginginig sa kasiyahan. Ang mga mata niya ay kasing laki ng mga golf ball, na parang hindi niya makapaniwala ang kanyang nakikita. Alam ko na. Alam ko na kayang gawin ni Sebastian to. Grabe na talaga to. Number 26 na siya ngayon. Bulong niya at humalaklak ng malakas. Ngayon, si Ryan ay labis na nagulat, at ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga sinabi niya pagdududa sa kakayahan ni Sebastian ng may labis na kumpiyansa ay umuukit sa kanyang mga tainga at parang sinampal siya sa mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang lumabas na salita. Samantala, tinakpan ni Pauline ang kanyang bibig habang pamatak ang mga luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, Sebastian, ang galing mo. Hindi ito kapanipaniwala.
Ang ibang mga alagad ay naguluhan. Sa simula, may kaunting pagdududa sila kay Sebastian at inisip na swerte lang ang kanyang kasama. Ngunit nang makita nila ang kanyang nakakagulat na ranggo, sila'y naguluhan at naiinis. Isa sa kanila ang bulong. Paano naging ganoon kalakas si Sebastian? Tumaas ang kanyang score ng higit sa 2 milyon sa isang iglap. Ilang tao ang pinatay niya. Sa kanyang mukha ay nakasulat ang pagkabigla. Sinabi ng isa pang lalaki, hindi ito kasing simple ng pagpatay ng ilang tao para makakuha ng higit sa 2 milyong puntos. Siguro ay pumatay siya ng isang tao na may mataas na ranggo, marahil isang Holy Son level. Talagang henyo siya at napakalakas. Sa hinaharap, magkakaroon ng matinding laban sa pagitan niya at ni Porter. Ang lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Napakalakas ni Sebastian. Sa hinaharap, makikipaglaban siya para sa posisyon ng banal na anak, at isang matinding labanan ang magaganap sa pagitan niya at ni Porter. Ang lahat sa Violeta Sacred Ground ay nahulog sa isang mahabang sandali ng malalim na pag-iisip at pagkabigla matapos masaksihan ang nakakagulat na pagtatanghal ni Sebastian. Parang ang oras ay huminto. Ang parehong nakakagulat na eksena ay nagaganap sa maraming iba't ibang lugar. Halimbawa, ang Divinopolis Square. Ang magiging biyenan ni Sebastian, si Tobias, ay nanatiling tahimik at nagulat, nakatitig sa ranggo ng chart sa hangin at nanatiling nakatulala ng mahabang panahon. Ang mga patriyarka mula sa iba pang mga impluwensyal na pamilya ay nagulat din. Lahat ay naguluhan, pati na si Silas. Mayroon siyang kahangahangang anak na naging banal na dalaga ng Gaudium Sacred Ground, at ito ang pinaka-pinagmamalaki niya. Kahit na si Sebastian ay nasa ika-127 na pwesto, tinitingnan pa rin siya ni Azriel na isang henyo na nasa ika-41 na pwesto. Pero ngayon, tumaas ang ranggo ni Sebastian ng higit sa 100 pwesto mula 127 hanggang 26 sa isang iglap. Hindi lamang niya nalampasan si Azriel, kundi ang kanyang score ay higit sa 1 milyong puntos na mas mataas kaysa sa kanya. Matapos mawala ang pagkabigla, biglang sumabog si Tobias sa masayang pagtawa, ang kanyang boses ay umuukit sa buong plaza. Sino ang nagsabi na walang silbi ang aking manugang kanina? Tanong ni Tobias, habang nakatingin kina Silas, Atticus, at sa iba pa. Sa isang iglap, nagkulay pula ang mga mukha ni na Silas at ng iba pa. Sa kabila ng galit na nag-aapoy sa kanilang mga dibdib, wala silang magawa tungkol dito. Bago pumunta si Sebastian sa Sovereign Trial, siya ay isang hindi kilalang tao dahil halos walang nakakaalam na siya ang may-ari ng Supreme Merchants Guild. Tungkol sa kanyang lakas, inisip ng lahat na ito ay karaniwan lamang. Bukod pa rito, hindi nagbago ang score ni Sebastian sa loob ng mahabang panahon sa simula ng pagsubok. Dahil dito, pinagtawanan siya nila, tinatawag siyang walang silbi. Ngunit ngayon, ramdam nila ang mga sampal sa kanilang mga mukha sa nakakagimbal na mga puntos at kapansin-pansing ranggo ni Sebastian. Ang mga tao sa Cypher Sacred Ground ay pareho ring nagulat. Si Helix ay naguluhan, katulad ni na Esme at Zia. Bagaman palagi silang may tiwala kay Sebastian, ang kanyang pagganap ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Si numero 26 na ay napakalayo na sa kanilang Holy Son at Holy Maiden. Sa parehong oras, habang nagtatapos ang laban sa Ascendant Isle, nagsimulang umalis ang mga manunood sa lugar, nag-aalala na baka mawalan ng bait si Sebastian at patayin silang lahat. Bukod dito, ang patakaran dito ay ang kaligtasan ng pinakamalakas. Kahit na ang kanilang mga puntos ay wala namang halaga, naging makabuluhan ito kapag pinagsama-sama ang lahat ng kanilang mga puntos. Gayunpaman, isang babae ang hindi nagmadali at lumakad patungo kay Sebastian sa halip. Payat at maganda, ang batang babae na ito ay si Anastasia, ang Holy Maiden ng Violeta Sacred Ground. Sebastian, talagang nagulat ako sa iyo. Hindi ko akalain na kayang-kaya mong itago ang iyong kakayahan, sabi niya sa gulat. Swerte lang ako. Sa pamamagitan nito, salamat, sabi ni Sebastian. Bakit mo ako pinapasalamatan? Tanong niya. Nakita ko kanina. Nang gusto akong tambangan ni Ezra, handa kang tumulong sa akin, ibinulgar ni Sebastian.
Plano ko talagang tumulong, pero hindi ko inasahan na magiging kasing lakas mo ka upang mapatamba ang pinagsamang atake ni na Ezra, Dani, at Azriel. Ngayon, isa ka ng kilalang tao. Kapag natapos na ang pagsubok na ito, magkakaroon ka ng pwesto sa potential leader chart, sabi ni Anastasia. Ang isang tao ay natatakot sa kasikatan dahil may presyo ito. Maaaring hindi ito magandang bagay. Habang tumatawa, umiling si Sebastian. Palagi niyang kinagigiliwan ang pananatiling mababa ang profile habang ginagawa ang mga bagay sa mataas na profile. Ang saya-saya ng magpanggap na bobo para umunlad. Tumanggo si Anastasia bilang pagsang-ayon. Tama ka. Pagkatapos ng laban na ito, marami ang magmamasid sa iyo, at maaaring atakihin ka ng mga bihasang eksperto para sa iyong mga puntos. Dagdag pa, ang mga tao mula sa Lecuona Sacred Ground at Gaudium Sacred Ground ay hindi ka rin palalampasan. Mag-ingat ka pagkatapos nito. Salamat sa iyong pag-aalala. Mag-iingat ako. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kakakuha lang ni Sebastian sa mga enerhiya na iniwan ni na Ezra at Dani, kaya't sabik siyang linangin ang mga ito. Tumanggo si Anastasia bilang sagot. Chapter 1425. Tumalikod si Sebastian para umalis, ngunit biglang tinawag ni Anastasia, Silver Masked Lord. Sa hindi namamalayan, huminto si Sebastian sa kanyang mga hakbang dahil siya ay Silver Masked Lord. Anong sinabi mo? Tanong niya habang humaharap. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam kong ikaw ang Silver Masked Lord, sabi ni Anastasia. Paano ka nakakasiguro? Tanong niya sa halip. Nakamaskara ka noon, pero naaalala ko ang iyong figure at ang tingin sa iyong mga mata. Nang lumahok ka sa pagsusuri ng Violette Sacred Ground, nakilala kita sa unang sandali na nakita kita, paliwanag niya. Dagdag pa, tinatawag ka ring Sebastian. Nagsususpecha na ako na ikaw na rin iyon. Gayunpaman, talagang malakas ang Silver Masked Lord, kaya inisip ko na mali ang taon na nakuha ko. Nang makita ko ang iyong pagtatanghal ngayon, habang pinapanood ko, lalo itong naging pamilyar sa akin. Gayunpaman, hindi pa rin ako ganap na sigurado. Hanggang tinawag ko ang Silver Masked Lord kanina at nakita ang iyong reaksyon, doon lang ako naging sigurado. Pasensya na at itinago ko ito sa iyo ng matagal, humingi ng tawad si Sebastian. Okay lang iyon. Siguro may dahilan ka kung bakit hindi mo sinabi sa akin. Nailigtas mo ang buhay ko noon, pero hindi pa kita nababayaran. Kung kailangan mo ng tulong ko kahit kailan, sabihin mo lang. Gagawin ko ito basta kaya ko, alok ni Anastasia. Huwag mag-alala, hindi ako magdadalawang isip na humingi ng tulong mo kung kailangan ko. Sige. Mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin at kailangan ko nang umalis ngayon. Hanggang sa muli, sabi ni Sebastian at umalis. Tumitig ng matagal si Anastasia sa kanyang likod. Nang tuluyan nang nawala ang kanyang anyo sa kanyang paningin, saka pa lamang siya umalis. Sa tuktok ng isang matarik na bundok, isang mahiwagang binata ang nakatayo na may mga kamay sa kanyang likod. Ang kanyang itim na balabal ay maingay na lumilipad sa hangin, at ang misteryosong berde sa laylayan nito ay bahagyang lumalabas. May bakas ng yelo sa kanyang kaakit-akit na mukha, na perpektong inukit na parang estatwang marmol. Ang kanyang malalim na mga mata ay napaka-penetrative na para bang kaya nilang makita ang lahat ng mga lihim sa mundong ito. Natatakot ang mga tao na tumingin sa kanyang mga mata, natatakot na mababasa niya ang kanilang pinakamalalim na mga lihim. Tahimik na pinanood ng lalaki ang eksena sa harap niya na parang isang estatwa. Naglalabas siya ng isang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi, at kahit ang hangin sa paligid niya ay tila napabigat na mahirap huminga sa kanyang paligid. Ang mga halimaw sa bundok ay nadama ang kanyang malakas at nakakatakot na presensya at tumakas sa takot. Ang mga misteryosong formation ay kumikislap sa kanyang matangkad na pangangatawan, at bawat kisap mata ay tila naglalaman ng lakas na kayang sirain ang mundo. Ang kanyang paghinga ay nakasynchronize sa daloy ng hangin sa pagitan ng mga bundok, na parang siya ay nakisama sa tibok ng malaking rehiyon ng bundok na ito at naging banal na espiritu na namamahala sa lahat ng nasa loob nito. Bigla,
Itinaas ng lalaki ang kanyang mapatlo ngunit makapangyarihang kamay. Sa isang simpleng alon, nagpasimula ito ng isang makapangyarihang alon ng enerhiya. Ang malakas na alon ng enerhiya ay sumabog na parang alon ng dagat. Ang malalakas na combat pixies sa paligid ay wala pang pagkakataong makagawa ng ingay o kahit lumaban nang sila'y gumuho sa alikabok sa isang iglap. Walang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Nanatili siyang kasing lamig ng yelo, na parang ito ay isang walang kahulugang pagsubok lamang ng kanyang lakas. Niyuko niya ang kanyang ulo, at bulong niya sa sarili, ang mundong ito ay yuyuko sa aking mga paa. Bagaman mahina ang kanyang boses, umuugong ito sa mga lambak, na nagpapakita ng kanyang walang katapusang kapangyarihan at ambisyon. Noong mga sandaling iyon, may isa pang lalaki na nagmadaling lumapit sa kanya at lumuhad sa harap niya bago maingat na nagsabi, "Magandang araw, Ginoong Mitchell. Nahanap mo ba si MS Alpan?" Tanong ni Mitchell nang hindi siya tinitingnan, may bakas ng pagkaabalang at pagka-impatient sa kanyang boses. Hindi. Nauutol na sinabi ng lalaki habang tumutulo ang malalaking patak ng pawis mula sa kanyang noo. Mga tanga. Sigaw ni Mitchell ng malakas, ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa mga lambak. Ang malakas na panginginig ng kanyang boses ay tumama sa lalaking nakaluhod sa lupa, at siya ay samukan ng malaking dami ng dugo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Pakiusap, huwag kang magalit, Ginoong Mitchell. Bagaman hindi pa namin natatagpuan si MS Alpan, aksidente kong nahanap ang balita tungkol kay Sebastian Wilder, sabi niya nang may pag-aalala, pinipigilan ang sakit sa kanyang katawan. Sebastian. Bahagyang kumunot ang noo ni Mitchell. Pagkatapos mag-isip ng sandali, tinanong niya, ibig mo bang sabihin ang asawa ni MS Alpan noon? Mabilis na sumagot ang lalaki ng magalang, oo. Napakalakas na niya ngayon. Kahapon lang, tinalo niya sina Danny Rolling mula sa Lacuna Sacred Ground, Ezra Horowitz, at Azriel Linwood, ang Holy Son at Holy Maiden mula sa Gaudium Sacred Ground. Chapter 1426. Tumawa si Mitchell. Mukhang nagkaroon ng kapangyarihan si Sebastian pagkatapos ng 2 taon. Muli siyang tumawa ng may puot, ang kanyang mga mata ay mayroong komplikadong ekspresyon na pinaghalong sorpresa at paghamak. Alamin kung nasaan siya kaagad. Gusto ko siyang makita, utos ni Mitchell nang walang emosyon. Oo, Ginoong Mitchell. Gagawin ko ito kaagad. Mabilis na sagot ni Dylan Alpan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, tumayo siya at nawala sa kagubatan. Ang mga gilid ng labi ni Mitchell ay umangat habang naglagay siya ng mapanlikhang ngiti. Sebastian Wilder, gusto kong makita kung gaano kalaki ang gulo na magagawa mo, na dati ay isang mahina, sa aking harapan. Isang figure ang lumitaw sa hindi kalayuan, at nakilala siya ni Dylan bilang si Danny matapos itong tutukan. Si Danny ay mukhang walang gana, at ang enerhiya na dala niya ay malinaw na mas mahina kaysa dati. Ginoong Mitchell, iyon si Danny Rolling, itinuro ni Dylan. Umangat ang kilay ni Mitchell, at naglakad siya patungo kay Danny. Danny Rolling, ikaw ang Holy Son ng Lacuna Sacred Ground, pagkatapos ng lahat. Akala ko magiging malakas ka, pero hindi mo man lang kayang talunin si Sebastian Wilder. Isa kang basura. Ang tono ni Mitchell ay matatag, at ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghamak. Kahapon lang tinalo si Danny ni Sebastian, at hindi pa matagal mula nang siya'y muling nabuhay. Punong-puno ng inis, nawalan siya ng pasensya matapos marinig ang sarcastic na komento ni Mitchell. Walang hiya ka, ang lakas ng loob mo na pagtawanan ako. Katapusan mo na. Pinagsabihan ni Dylan, Danny Rolling, hindi ka pinapayagang maging bastos kay Ginoong Mitchell. Si Danny ay lalo lamang nagalit nang marinig iyon. Wala kang ideya kung ano ang mas mabuti para sayo. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Dahil sa galit, hindi pinansin ni Danny ang babala ni Dylan at inactivate ang kanyang enerhiya, naglalabas ng malakas na enerhiya. Pinalikwas niya ang kanyang mga palad at tumalon sa hangin, nagdala ng hangin habang sumugod siya kay Mitchell. Mitchell ay humikbi ng malamig. Ang kanyang anyo ay lumulutang ng hindi tiyak tulad ng isang anino,
At ang agresibong atake ni Danny ay hindi man lang nakalapit sa laylayan ng kanyang damit. Ang pagdududa ay lumitaw sa malalim na mga mata ni Mitchell habang bahagyang itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isang hindi nakikitang, malakas na puwersa ang nagtipon. Sa isang banayad na alon, madali niyang winasak ang buong lakas ng atake ni Danny. Ang ekspresyon sa mukha ni Danny ay nagbago ng husto. Tumangging sumuko, muling sumugod siya ng buong lakas, mas agresibo kaysa dati. Mitchell ay ngumiti ng walang pakialam. Nang hindi man lang gumagalaw, isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumiklab mula sa kanya at pinilit si Danny na umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, tumanggi pa ring umamin ni Danny na siya ay natalo. Sumisigaw sa galit, ipinakita niya ang kanyang pinakamalakas na teknik. Ang kanyang kamay ay kumikislap ng maliwanag, at ang liwanag ay nagbago sa isang matalim na liwanag na tuwirang tinutok kay Mitchell. Isang nagyayelong liwanag ang dumaan sa mga mata ni Mitchell. Gamit ang daliri, bahagya niyang tinapik ang ilaw. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at agad na nagbasag ang ilaw. Ang malakas na pag-urong ay nagdulot kay Danny na samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang lumaban at gustong ipagpatuloy ang pag-atake. Nagmumukhang inis, bahagyang itinaas ni Mitchell ang kanyang paa. Isang malakas na puwersa ang dumaloy mula sa ilalim at marahas na pinadapa si Danny sa lupa, pinigilan siya sa pagkilos. Maging ang isang gaya mo ay lakas ng loob na kalabanan ako. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, malamig na sinabi ni Mitchell, ang boses niya ay puno ng kadakilaan at kapangyarihan. Nagulat si Danny, nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig siya kay Mitchell. Sa kanyang kasalukuyang miserable na kalagayan, ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan na ng takot. Sino ka? Napakalakas mo. Tanong ni Danny sa nanginginig na boses, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paghanga para sa lalaki. Chapter 14:27. Tiningnan ni Mitchell si Danny mula sa itaas at ngumisi, tumawa siya ng malamig. Hindi mo nga ako kilala, Mitchell Alpan. Anong karapatan mo na magmayabang dito sa trial ground? Ano? Ikaw ba si Mitchell Alpan, ang Grim Reaper? Napasigaw si Danny sa gulat, ang kanyang mga mata puno ng pagkabigla at takot. Grim Reaper ang palayaw ni Mitchell. Siya ang number 1 sa potential leader chart 20 taon na ang nakalipas, at ang mga karaniwang tao sa listahan ay kasing hina ng langgam para sa kanya. At ito ay 20 taon na ang nakalipas. Ngayon na lumipas na ang 20 taon, tiyak na mas mataas at mas hindi mahuhulaan na ang kanyang pagsasanay ngayon. Bukod dito, si Mitchell ay walang awa. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, pinuksa niya ang isang nangungunang sekta mag-isa sa isang gabi gamit ang kanyang espada. Mahigit 8,000 tao ang namatay. Ito ay talagang isang massacre. Ang ganitong sitwasyon ay hindi nangyari ng isang beses lamang. Hindi bababa sa 80,000 tao ang namatay sa kanyang mga kamay, kung hindi man 100,000 tao. Kaya siya tinawag na Grim Reaper. Bagaman hindi pa kailanman nakita ni Danny si Mitchell, narinig na niya ang pangalan nito at ang mga karanasan nito. Kaya, natakot siya ng labis nang ipakilala ni Mitchell ang sarili niya. Oh, ikaw pala si Ginoong Mitchell. Patawad sa aking kamangmangan. Pakiusap, patawarin mo ako at palayain mo ako sa pagkakataong ito, pakiusap ni Danny, na hindi na kasing yabang ng tulad ng dati. Mitchell ay humalaklak. Palalayain kita. Nakadepende yan kung may silbi ka o wala. Sabihin mo, alam mo ba kung nasaan si Sebastian Wilder? Sa pagbanggit sa pangalan ni Sebastian, isang piraso ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Danny. Sa ilalim ng pamimilit ni Mitchell, hindi siya naglakas loob na magtago ng anuman at sumagot ng kinakabahan, Ginoong Mitchell, kakabuhay ko lang at hindi ko alam kung nasaan siya. Hinahanap mo ba siya dahil may atraso siya sa'yo? Atraso? Mapanghamak na tanong ni Mitchell nang walang pakialam. Sa tingin mo ba may karapatan siya? Tama ka. Hindi nga siya karapat-dapat para dyan. Napakabait ng ekspresyon ni Danny. Para sa iba,
Siya ang makapangyarihang Holy Son ng Lekyuna Sacred Ground, ngunit wala siyang halaga sa harap ni Mitchell, na kayang patayin siya ng 10 beses gamit ang isang kamay. Tumingin kay Danny, idinagdag ni Mitchell, maglalagi ako sa lugar na ito ng ilang sandali. Kapag nalaman mo na ang kinaroroonan ni Sebastian, ipaalam mo agad sa akin. Ngayon, umalis ka na. Hindi na naglakas loob si Danny na gumawa ng kahit anong tunog habang siya'y nagmamadaling umalis sa takot. Hindi alam ni Sebastian na siya ay pinaplanong salakayin ni Mitchell. Nakahanap siya ng tahimik na lugar matapos makipaghiwalay kay Anastasia at sinimulang pagyamanin ang dalawang mental na kakayahang nakuha niya lamang. Pinaikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata, nilubog ang kanyang isipan sa napakalaking enerhiya, at dinala ito sa kanyang mental na mundo. Habang lumilipas ang panahon, isang mahiwagang alon ang lumabas sa paligid ng kanyang katawan habang ang kanyang mental na kakayahan ay nag-condense. Hindi niya alam kung gaano katagal bago tuluyang mapino ang dalawang bola ng enerhiya. Sa huli, nakaramdam siya ng kaliwanagan sa kanyang isipan, at ang kanyang mental na kakayahan ay nagkaroon ng malaking pag-unlad, umabot sa 4 na bituin na gitnang Diyos. Ang kanyang mga pandama ay naging mas sensitibo na ngayon, at ang kanyang pag-iisip ay mas malinaw at mas mabilis. Kasabay nito, ang enerhiya sa loob ng lupa ay nagsimulang magtipon patungo sa kanya. Ang kanyang pagsasanay ay tumaas din at umabot sa parehong antas ng kanyang mental na kakayahan. Bilang epekto, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Siyempre, pansamantala lamang ito. Pagbalik niya sa kanyang pangunahing katawan, bukod sa kanyang mental na kakayahan, wala na siyang ibang madadala, kasama na ang kanyang ginamit na mahabang espada. Chapter 1428. Sa araw na ito, naglakad si Sebastian sa isang mahiwagang rehiyon ng bundok, kung saan ang mga bundok ay natatakpan ng ulap at hamog. Parang isang panaginip, ngunit may nakakabahalang at mapanganib na enerhiya na nananatili sa hangin. Ang bundok na kahawig ng isang higanteng espada ay nakatayo ng tuwid sa pagitan ng langit at lupa. Parang isang mahiwagang sandata na iniwan ng isang sinaunang Diyos, naglalabas ito ng matinding enerhiya. May isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Sebastian. Habang lumalapit siya, lalong lumalakas ang hindi maipaliwanag na paggalang na nag-ipon sa kanyang dibdib. Papalibot sa bundok ng dahan-dahan, maingat niyang pinagmamasdan ito. Ang bato sa tuktok ay may mga pattern na katulad ng mga sugat ng espada, na tila nagtatala ng tindi ng mga nakaraang laban. Ang hangin na humuhuni sa pagitan ng mga bundok ay parang tunog ng mga espada. Habang humuhuni ito sa paglipas, tila nagkukwento ito ng mga sinaunang kwento ng laban ng mga espada. Nakatayo sa paanan ng bundok, itinaas ni Sebastian ang kanyang ulo at tumitig. Ang kadakilaan ng tuktok ay nagpagan sa kanya ng pakiramdam. Doon niya naramdaman ang isang kamangha-manghang pakiramdam na pumasok sa kanyang dibdib, at unti-unting naging malabo ang kanyang kamalayan. Parang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa, pumasok siya sa isang mahiwagang mundo. Sa mundong ito, isang malaking at matangkad na lalaki ang biglang sumulpot mula sa wala. Hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at siya ay mabilis. Tuwing siya'y tumataga gamit ang kanyang espada, nagdudulot ito ng pagbabago sa atmosfera. Hindi maalis-alis ni Sebastian ang kanyang tingin sa kanya, lubos na nahuhumaling sa teknik ng espada ng lalaki, at puno ng paghanga at kaliwanagan sa kanyang puso. Ang teknik ng espada ng lalaki ay minsang kasing lakas ng kidlat, kasing banayad ng ihip ng hangin, kasing bilis ng kidlat, o kasing bigat ng bundok. Bawat galaw ay sumasalamin sa pinakapayak na pag-unawa ng sining ng espada, na para bang bawat bahagi ng mundo ay isinama sa teknik na ito ng espada. Parang nawalan ng kahulugan ang oras habang si Sebastian ay abala sa mahiwagang tanawin na ito. Mulit-muli, pinanood niya ang teknik ng espada ng lalaki, at ang kanyang pag-unawa sa layunin ng espada sa kanyang isipan ay nagsimulang magbago ng hindi niya namamalayan. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, nakalimutan niya ang oras, at ang mga araw ay lumipas ng hindi niya namamalayan. Hanggang sa matapos ang ikalawang yugto ng paglilitis, abala pa rin siya sa loob at hindi makaalis dito. Ang rehiyong ito ay labis na tahimik sa panahong ito.
Walang pumasok, at wala pang isang combat pixies. Samantala, ang ibang mga rehiyon ay nasa patuloy na laban. Ang mga eksperto sa antas ng Holy Zone ay madalas na nakikibahagi sa mga labanan, at ang ranggo ng lahat ay patuloy na nagbabago. Kung ikukumpara, ang ranggo ni Sebastian ay patuloy na bumaba mula sa ika-26 na pwesto sa kanyang pinakamagandang estado hanggang sa ika-177. Napakaraming oras na ang lumipas, at maraming tao ang umuusad, pero siya ay hindi. Ang mga taong nasa likod niya ay patuloy na nauungusan siya, at ang mga nasa unahan niya ay lalo pang lumalayo sa kanya. Si Shiloh, na nasa unang pwesto, ay lumampas sa 20 milyong puntos na threshold. Kahit si Mitchell, na pangalawa, ay umabot na ng 15 milyong puntos, na nag-iwan ng malaking agwat sa pagitan niya at ng natitirang mga tao. Sa labas ng mundo, hindi kailanman tumigil ang mga talakayan tungkol kay Sebastian. Ano bang ginagawa ni Sebastian? Mahigit isang buwan na, pero hindi tumaas ang kanyang puntos, bulong ni Orion, nakakunot ang noo. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Ryan at sinabi ng may pang-aasar, kailangan mo pa bang magtanong? Siguradong nagtatago siya sa plaza at hindi nagtatangkang magpakita. Yan ang inaasahan. Siguradong gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan para pumatay ng maraming tao. Ngayon, ang mga tao ay naghahanap ng paghihiganti sa kanya, kaya natatakot siyang magpakita. Nag-isip siya ng mabuti. Mas mabuti nang magtago kaysa mapatay. Ryan, itigil mo na ang iyong pang-aasar. Kahit gaano pa kasama si Sebastian, mas mabuti pa rin siya ng 100 beses kaysa sa iyong apo. Mananalo ako sa ating postahan, sabi ni Orion at tumawa siya. Hindi ka makakasiguro dyan. Mayroon pang 6 na buwan bago matapos ang paglilitis. Habang papalapit ang katapusan, mas mabilis na nakukolekta ang mga puntos. Mayroon ng higit sa 1 milyong puntos si Graham ngayon. Malamang na nakarating na siya sa intermediate deity realm. Kung magpapatuloy ito, hindi na ito magugulat kung malampasan niya si Sebastian. Gusto sanang tumutol ni Orion, pero habang nag-uusap sila, tumaas muli ang puntos ni Graham ng 200,000, at umangat ang kanyang ranggo ng 9 na pwesto. Siyempre, nakapatay siya ng isang malakas na kalahok. Sa kabilang banda, nanatiling hindi nagbago ang mga puntos ni Sebastian, at bumaba pa ang kanyang ranggo ng isa pang posisyon. Kung magpapatuloy ito, baka maunahan pa siya ni Graham. Gayunpaman, may dala pa ring pag-asa si Orion, umaasang natatakot lang si Sebastian na magpakita sa ngayon at makakahanap ng pagkakataon na makaalis sa plaza ng lungsod. Lumipas ang mga araw muli, at malapit nang matapos ang ikatlong yugto. Ngunit, ang mga puntos ni Sebastian ay nanatiling hindi nagbabago. Chapter 1429. Tumawa ng malakas si Ryan sa tuwa. Tumaas na naman ng daan-daang libo ang puntos ni Graham, at ngayon ay nasa ika-813 na siya. Ito ay itinuturing na mataas na ranggo. Sa mga kalahok mula sa Baal Ete Sacred Ground, iyan ay nasa likod lamang ng Holy Son, ang Holy Maiden, at ilang malalakas na pribadong disipulo. Sa mga elite na disipulo, siya ang una. Sa isang sulok, nakasimangot si Orion dahil bumagsak ang ranggo ni Sebastian sa ika-806 na pwesto. Sa pagitan ni Graham at Sebastian, mayroong higit sa 30,000 puntos na pagkakaiba. Marahil ay mahuhuli ni Graham si Sebastian sa susunod na segundo. Tumingin siya kay Orion, si Ryan ay nagbiro, Ginoong Emerson, ipinapayo ko na huwag ka nang umasa sa takot na iyon. Pag-usapan na natin ang kasal para makasal si Graham kay Pauline pagbalik niya pagkatapos ng paglilitis. Pagkatapos noon, magiging kamag-anak na tayo. Malakas na tumawa si Ryan, pero umungol si Orion at sinabi, huwag ka munang magalak. Hanggang sa huling segundo, walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Sa totoo lang, wala na siyang gaanong pag-asa sa kanyang puso. Mahigit 4 na buwan na. Kung gusto talagang kumilos ni Sebastian, ginawa na niya ito at hindi na siya maghihintay hanggang ngayon. Tulad ng lahat ng iba pa,
Inisip niya na si Sebastian ay nagprovoke ng isang makapangyarihang tao at nagtatago sa plaza ng lungsod, hindi nagtatangkang lumabas at gustong maghintay hanggang matapos ang paglilitis. Sa Ascendant Isle, nagpadala si Mitchell ng mga tao upang hanapin si Sebastian sa loob ng ilang buwan, ngunit wala itong naging resulta. Unti-unti, nakalimutan din niya ito. Ang pinakamahalagang gawain sa kasalukuyan ay ang pagsubok, at maraming mga pagkakataon ang nakatago sa Ascendant Isle. Bukod sa pagtalo sa mga combat pixies upang makuha ang mga soul crystal, may iba't ibang pamana at mahahalagang materyales na maaaring magpataas ng mental na kakayahan. Ang ilang buwan sa pulo na ito ay kasing halaga ng paglinang sa labas ng mundo ng mahigit 100 taon, at walang sino man ang gustong sayangin ang ganitong malaking pagkakataon, kabilang si Mitchell. Ang target niya sa pagkakataong ito ay maging kampyon ng pagsubok. May mga gantimpala para sa panghuling ranggo ng pagsubok. Mas mataas na ranggo ang nagdadala ng mas magandang gantimpala, at determinado si Mitchell na makuha ang unang pwesto. Samantala, si Sebastian ay abala pa rin sa pag-unawa ng layunin ng espada, at maraming tuyong dahon at alikabok ang naipon sa kanyang katawan. Habang lumilipas ang panahon, ang pag-unawa ni Sebastian sa layunin ng espada ay naging nakaugat sa kanya. Ang bawat galaw ng misteryosong lalaking iyon ay tila naging nakaugat sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa mahabang at mabagal na paglubog na ito, tila ang kamalayan ni Sebastian ay sumanib sa mundo. Malinaw niyang naramdaman ang munting pagbabago sa daloy ng hangin sa paligid, narinig ang banayad na buntong hininga ng hangin at ang mababaw na bulong ng mga dahon. Para bang ang lahat sa mundo ay nagsasabi sa kanya ng tunay na diwa ng pakikidigma. Ang kalagayan ng isip ni Sebastian ay unting naging ethereal at maliwanag. Ang mga problema at abala mula sa nakaraan ay naglaho na parang alikabok. Ang natira sa kanyang puso ay ang purong pagsunod at pagmamahal sa sining ng espada. Bawat hininga na kanyang kinuha ay nakasynchronize sa ritmo ng layunin ng espada. Nagsimula siyang maunawaan na ang espada ay hindi lamang isang sandata. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag, isang paraan upang makipag-ugnayan sa mundo. Ang katigasan ng espada ay ang matibay nitong laban sa kasamaan, at ang lambot nito ay ang paghanga at proteksyon nito sa buhay. Ang bilis nito ay ang sensitibong paghawak sa mga pagkakataon, habang ang katatagan nito ay ang hindi matitinag na pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Nang sa wakas ay magising si Sebastian mula sa mabagal at mahabang pag-unawa, naglabas siya ng walang kapantay na enerhiya mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng kalawakan. Kahit na wala siyang espada sa kanyang kamay, maaari siyang tumawag ng pambihirang enerhiya ng espada anumang oras. Ang kasalukuyang Sebastian ay may kaalaman sa aerial sword realm. Ang larangang ito ay nagbigay daan sa kanya na mas mapalakas ang kanyang ugnayan sa batas ng paggamit ng espada sa mundo. Nararamdaman niya ang tawag ng mga espada na nasa libu-libong milya ang layo at nakikita ang mga kahinaan ng espada ng kanyang mga kalaban. Habang tumayo si Sebastian, isang hindi nakikitang presyon ang kumalat sa paligid niya bilang sentro. Ang mga dahon sa paligid ay biglang tumigil sa paggalaw, na parang huminto ang pag-usad ng oras sa sandaling ito dahil sa kanyang tagumpay. Chapter 1430. Pumasok ang pagsubok sa ikalawang kalahati komprehensibong pagsubok. Ang mga katawan ng lahat ng kalahok ay naging maliwanag na mga tuldok na kahawig ng nabasag na alikabok ng bituin at lumutang sa hangin. Pagkatapos, ang kanilang mental na kakayahan ay dahan-daang bumalik sa kanilang mga pangunahing katawan. Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing katawan ng mga kalahok ay nasa isang sarado, mahiwagang espasyo. Matapos bumalik ang mental na kakayahan ni Sebastian sa kanyang pangunahing katawan, ang dalawang bahagi ay nagtagumpay na nagsanib, at ang antas ng kanyang panloob na kaluluwa ay umabot sa 5-star intermediate deity realm. Gayunpaman, ang kanyang pagsasanay ay nasa pre-lesser deity realm lamang. Anumang kalahok na naiwan dito ay may mas mataas na antas ng pagsasanay kaysa sa kanya, ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni Sebastian. Pumasok na sa ikalawang kalahati ang pagsubok, at ang mga mahihina na kalahok ay walang awang inalis. Ang mga natira ay may antas ng pagsasanay na higit sa 7-star lesser deity realm.
Sa kabila nito, puno ng kumpiyansa si Sebastian dahil maingat na niyang pinlano ang kanyang susunod na mga hakbang. Una, kailangan niyang i-condense ang kanyang pangunahing enerhiya. Para dito, kakailanganin niya ang tulong ng isang babae na may espiritual na konstitusyon, at dapat siyang maging birhen. Pinili na niya ang tao para sa gawaing ito, si Azriel. Ngunit ayon sa kasunduan, kailangan muna niyang alisin si Ezra sa eksena. Dahan-dahan, tumayo si Sebastian at nagunat. Sa isang matatag na tingin sa kanyang mga mata, naglakad siya patungo sa maliwanag na pinto na kumikislap ng isang mahiwagang liwanag. Sa pagkakataong ito, wala nang mga hadlang. Nang siya ay pumasok sa pintuan ng liwanag, tunay na pumasok siya sa Ascendant Isle. Ngayon ay hindi na isang virtual na katawan na gawa sa enerhiya kundi ang kanyang tunay na katawan. Kung mapapatay ang kanyang tunay na katawan, tunay na siyang mamamatay, walang pagkakataon na magsimula muli. Sa mahigpit na pagsasalita, nagsisimula na ang pagsubok ngayon, at magiging mas malupit ito kaysa dati. Malapit, ang lungsod Bulang. Tatlong ay nakatayo ng matangkad, ngunit hindi agad sumulong si Sebastian. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet upang tingnan ang kanyang score at ranggo. Bumaba ang ranggo ko sa bilang 806 na matapos hindi gumawa ng kahit ano sa loob ng ilang buwan, bulong ni Sebastian sa sarili. Dahan-dahan niyang binaligtad ang tablet at nakita ang malinaw na ipinapakita sa kabilang bahagi ang nangungunang 10 ranggo kasama ang kanilang mga score. Ito ang pinakabagong ranggo, na hindi available noong panahon ng pagsasanay ng kaluluwa, at tanging ang nangungunang 10 ranggo lamang ang ipinakita. Sa unang pwesto ay si Shiloh na may 42.86 milyong puntos. Hindi pamilyar si Sebastian sa pangalan at hindi pa niya ito narinig dati. Pero nang makita niya ang pangalan ni Mitchell sa pangalawang pwesto, isang malamig na kislap ang lumagablab sa kanyang mga mata na parang kidlat. Ang pangalang ito ay malalim na nakaukit sa kanyang puso. Noong panahong iyon, halos patayin siya ni Mitchell at sapilitang kinuha si Lillian. Sa nakalipas na ilang taon, nag-aral siya ng mabuti upang isang araw ay mapaglabanan si Mitchell at hanapin si Lillian upang muling magsama bilang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang pagkabigla nang makita niyang ang score ni Mitchell ay 33.9 milyon. Kung ikukumpara, ang kanyang kahabag-habag na 3.26 milyong puntos ay tila napakahina. Kahit na hindi siya gumugol ng higit sa 3 buwan sa pag-unawa ng intensyon ng espada, ang kanyang marka ay aabot lamang ng higit sa 10 milyon, sa pinakamataas. Kaya tiyak na napakalakas ni Mitchell, higit pa sa mga karaniwang banal na anak at banal na dalaga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinanggap na niya ito. Dekada na ang nakalipas, si Mitchell ay nasa numero 1 na sa Potential Leaders Chart. Lamang na makatuwiran na ang mga kasalukuyang nag-aaral sa chart ay malayo sa kanya. Bagaman ang batas ng puwersa na na-master ni Sebastian ay nagbigay daan sa kanya na makipaglaban sa mga 6-star Intermediate Deity Masters, ito ay sa mga relatibong termino lamang. Sa katotohanan, ang mga eksperto sa Potential Leaders Chart ay may mga kasanayan sa labanan na sapat na malakas upang makipaglaban sa mga kalaban na lampas sa kanilang mga antas. Kung si Sebastian ay makikipaglaban ng harapan kay Mitchell ngayon, kailangan niyang aminin na wala siyang kumpiyansa. Kaya, hindi siya pwedeng kumilos ng walang pag-iingat ngayon. Mas mabuting sundin niya ang kanyang naunang plano na pag-isahin ang kanyang core bago gumawa ng ibang plano. Sinuri ni Sebastian ang susunod sa ranggo ikatlo, si Evander Wilstrong na may 21.76 milyong puntos.